Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Andito na naman kami na magbibigay saya sa inyo at maraming salamat sa hindi nyo pagsawang pakikinig sa drama na pinapalabas ng Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Sa pagkakataong ito, isa na namang liham ang ating natanggap dito sa Recuerdos de la Vida. Ang nagpadala ay tawagin na lang nating Carolina. Ganito ang sulat ni Carolina. But times change, the time dream. Dear Tia Sofia, bago ang lahat, binabati ko kayo sa aking sulat, lalong-lalo na dyan sa Bombo Radio. Mahalaga dyan, aking binabati din ang mga dramatista ng Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. At gusto ko ring batiin ang gaya kong tagapakinig. Naisipan ko pong sumulat sa inyo dahil gusto ko pong ipamahagi rin ang isang naganap sa aking buhay na nag-iwan ng rekwerdo. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Carolina. 5 kaming magkakapatid. Nag-iisa lamang ang lalaki na siya ang naging problema ko. Kung bakit nasabi ko to, ganito po ang umpisa ng lahat. I
dito ang cellphone ko? Dito ko lang naman nilagay ah. Nay! Nay! Oh, bakit ba anak? Nawawala naman dito yung cellphone ko. Inala ko baka kinuha na naman ni Kuya Dante. Baka isinanla na o kaya bininta na. Baka nakalimutan mo nung naligo ka. Hanapin mo. Ay, nilagay ko nga lang dito sa mesa. Nung naligo ako, wala naman na. Grabe naman ang kapatid mo. Nakapagtapos sana kung hindi na barkada. At kung kulang naman ang hinihingi niya, idamay niyang ibentang magamit dito. Paano na to, Nay? Kailangan ko naman ang cellphone ko. Kanina pa nakalabas. Hindi natin alam kung saan na siya pumunta. Tanungin ko na lang sa kanya kung kinuha niya ang cellphone mo. Ano ba naman? Tayo pa mismong pamilya niya ang nanakawan. Ay, nakakahiya to. Alam ko na. Kay Anit ako magtanong. Ba't si Annette na kaibigan mo? Girlfriend na ni Kuya Dante si Anet. Kung anong nakita ng kaibigan ko doon, ewan ko. Hindi ko maintindihan kung nalulungkot o nagagalit yung itsura mo, Carolina. Ano bang problema mo? Ang kapatid ko nga na naging boyfriend mo na ang problema ko. Ninakaw yata niya yung cellphone ko. Ha? Sigurado ka dyan? Walang ibang kukuha nun. Nilagay ko lang sa mesa nung naligo ako. 30 minutes lang nawawala na agad. Hayaan mo, para tawagan ko ulit ang cellphone mo. Naka-online ang Facebook account mo. O sige, tawagan mo. Ako ang kakausap sa kapatid ko. Ako na ang makikipag-usap. Pakinggan ako noon. Ay, sige nga. Pero, teka, ano bang nakita mo sa kapatid ko? Palagi ko namang kinakausap. Buti at hindi mo pa nabenta ang cellphone ni Carolina, Dante. Ba't naman idadamay mong mga gamit ng kapatid mo? Buti at hindi mo pa nabenta ang cellphone ni Carolina, Dante. Ba't naman idadamay mo ang mga gamit ng kapatid mo? Anit, hindi dahil girlfriend na kita, pinapakialaman mo na ang gusto kong mangyari. Ibalik mo sa kanya. Kinausap ko na ang bibili. Nagremedyo lang daw ng pandagdag niya. Kinausap? Kahit anong sinasabi mo sa kanya, Anet, hindi kanya papakinggan yan. Ha? Sinundan mo pala ako, Carolina? Wala na yung cellphone mo. Nakausap ko na ang bibili. Wala akong pakialam sa kinausap mong tao na bibili sa cellphone ko. Ang mahalaga, ibalik mo sa akin yung cellphone ko. Kung hindi, pakukulong kita. Ipinahiya mo ako sa harapan ni Anit. Ay, kung hindi lang, ay nako. Hoy! Loko ka! Ah, Gusto mo bang saktan kita? Tay, mabutit nandito na kayo. Kung hindi dahil kay Anit, naibenta na ni Kuya ang cellphone ko. Nakakahiya ka, loko! tay! Ha? Sige! Umayo ka dyan at lumaban ka! Ikaw lang ang anak kong lalaki, pero nakakahiya ka dahil sa ibinibigay mo sa amin ng nanay mo. Kung ganito lang ang gagawin mo, malis ka na lang! Kahit loko-loko ang kapatid kong lalaki, Tia Sofia, hindi siya nakipaglaban kay tatay. Umalis na lang siya ng bahay at ilang araw na hindi umuwi.
Walang nagawa si inay kundi umiiyak na lang. Pero matigas si tatay. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. Promise I will stay. Tama na yan. Huwag ka nang umiyak, Matilde. Hindi yun si Dante. Hindi siya ang nahanap nilang bangkay. Taga ibang barangay yon. Grabe ang ginawa. Halos 1 linggo nang umalis si Dante Toribio. Baka kung ano nangyari sa kanya. Hindi mo na sana sinaktan. Anong ibig mong sabihin, Matilde? Magkano ba ang perang ninakaw niya noon? Hihintayin pa ba nating iba ang pagnanakawan niya? Kinausap mo sana siya ng maayos. Ikaw naman, Carolina. Nagsumbong ka pa sa tatay mo. Naibalik na ang cellphone mo. Nay, kinukonsintin niyo ang maling ginagawa ni Kuya Dante? Hindi ganyan, anak. Sinasabihan ko naman ang kuya mo. Pero, pinakinggan ka ba niya, ha? At pinagbintangan mo pa si Carolina. Hindi ako nagsumbong kay tatay, Nay. Pero narinig ni tatay ang pinag-aawayan naming magkapatid. Baka kung hindi dumating si tatay, baka sinaktan pa niya ako. Maintindihan mo saan ang damdamin ng isang ina, Carolina. Nakikiusap ako sa inyo, Toribio. Hanapin mo si Dante. Nag-iisa na nga lang na lalaki. Hayaan mo na yon. Baka kung hindi ako makapagpigil, mapatay ko pa siya. Minsan lang kami nagkita ni Dante, Carolina. Nung gabi na umalis siya sa bahay niyo. Gusto pa nga niyang magtanan kami. Saan naman daw kayo pupunta? Sa Manila daw. Ano naman ang papasukan naming trabaho? Pareho kaming hindi nakapagtapos. Baka kung mamatay na kami sa gutom, hindi pa naman ako handang mag-asawa. Kinamuhian ko na talaga ang kapatid ko. Pero naawa pa rin si nanay sa kanya. Umiiyak kung maalala niya si Kuya Dante. Baka kung idamay pa niya ako dahil kinontra ko ang gusto niya. Ang totoo, palagi ko siyang pinagsasabihan. Hindi niya pinapakinggan si nanay eh. Minsan nga rin sinaktan ni tatay. Pero hindi pa rin tumino. Baka mas mabuti pang ikaw na girlfriend niya ang pakinggan niya. Sinabi ko pa sa kanya noon na kung hindi siya magbabago, pagpapalit ko siya sa iba. At nag-away din kami minsan ng kapatid mo. Ay, problema talaga. Subukan ko na lang magtanong sa mga barkada niya. Baka alam nila kung nasaan siya. Hating gabi na, pero andito ka pa rin sa sala. Palagi ka nang nagpupuyat. Baka makakuha ka pa ng sakit mo niyan. Tapusin ko lang po to, Nay. Kayo, ba't gising pa kayo? Nakaidlip na ako kanina. Pero nung nagising ako, wala naman si tatay mo sa tabi ko. May sumunto sa kanya, Nay. Mag-inom yata sila. Nagkatay yata ng pato sila Mang Berting. Ay, naalaala ko na naman ang kapatid mo. Ano na kayang nangyari sa kanya? O kayan, mamaya iiyak na naman po kayo. Hindi ko maiwasang mag-alala, Carolina. Ayan, iiyak na naman kayo. Ay, talagang si Kuya. Ang tigas ng ulo niya. Hindi man lang nagpaalam. Namumblema na nga ako. Hindi niyo pa mapauwi si Dante Toribio. Hindi natin alam kung anong talagang nangyari sa kanya. At palagi pa kayong lasing.
Kalimutan mo na yung anak mo, Matilde. Ituring mo na siyang patay. Matakot ka sana sa sinasabi mo. Anak mo si Dante. Kahit ganun pa siya. Tumigil ka na! Gusto mo bang saktan kita? Ha? Nakausap ko ang isa sa mga barkada ni Dante, Carolina. Matagal ko kasing hindi ko nakitang nagtrabaho sa Maynila. At ano? Nagkita ba sila ng kapatid mo? Hindi niya alam kung andun din sa Maynila. Pero nakwento niya sa akin nung huli naming pagkikita na nag-away-away daw silang magbabarkada. Ha? Kaya pala nagulat sila nung nagtanong ako sa kanila. Nasugatan daw yung kapatid mo. Hala, ano ba talagang nangyayari kay Kuya Dante, ane? Hindi ko na sinabi sa mga magulang ko ang nalaman ko kay Annette. Baka kung mas lalong mag-alala si Nanay Tia Sofia. Napagdesisyonan ko na lang na tumigil sa pag-aaral para matulungan ko ang mga magulang ko sa gastusin sa bahay. 2 taon akong tumigil sa pag-aaral nung hindi ko inaasahan na tumawag si Kuya Dante. At ganito ang mga sumunod na pangyayari, Tia Sofia. In love with you till the end. Oh, Kuya Dante, kumusta ka na? Halos 2 taon na hindi ka nagparamdam mula nung umalis ka ng bahay. At maraming salamat. Naisipan mo pag tumawag. Alam kong kinamumuhian mo akong kapatid, Caroline. Marami akong kasalanan sa'yo. Hanggang ngayon, nag-aalala ang nanay. Laging umiiyak kapag naisip ka. Mabuting ina si nanay. Marami siyang sinabi sa akin. Pero hindi man lang ako nakinig sa kanya. Saan ka ba ngayon? Nandito ako sa Maynila. Narinig kong tumigil ka na sa pag-aaral mo. Nahihirapan na kasi ako at ang mga magulang natin sa pag-aaral ko, kuya. At yung 3 nating kapatid na nag-aaral. Kaya tumigil na lang ako. 2 sa high school, ang kapatid natin, at 1 naman sa kolehiyo. Magpapadala ako ng pera para ipagpatuloy mo ang pag-aaral. Isinabay mo kasi ang pagtatrabaho sa pag-aaral mo. Nahihirapan na kasi ako. Tumawag ako muli. Sabihin mo kay nanay, huwag siyang mag-alala sa akin. Makikita rin tayo, Carolina. Sige, ikaw bahala, kuya. Hindi ko lang sinabi sa inyo na tumawag si Kuya Dante, Nay. Galing sa kanya ang perang yan. Ay, nagtino na din si Dante, Carolina. Saan na daw siya? Andun daw sa Maynila. Nagtatrabaho daw sa isang pabrika. At wag daw tayo mag-alala sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Wala ba siyang planong umuwi? Sabi niya, darating daw ang tamang panahon. Huwag mo sanang sasabihin sa tatay mo to. Galit pa siya sa kapatid mo. Mabuti naman at tumawag sa inyo si Dante at nakapagpadala na rin siya sa inyo ng pera. Oo. Sa'yo ba niya nalaman na tumigil ako sa pag-aaral? Ganito kasi ang totoo. Mahigit 1 taon na kaming nagkausap sa telepono. Minsan, nagkita kami sa Maynila. Ngayong pasukan, itutuloy ko na rin ang pag-aaral ko. At si Kuya Dante daw ang bahala sa lahat ng gagamitin ko sa pag-aaral. Oo nga pala.
ako na lang magbibigay ng pera na nanggaling kay Dante. Anet, tingin ko parang mag-asawa naman na kayo. Ang masasabi ko lang, ang laki na ng pinagbago ni Dante. Ay, mabuti naman kung ganon. Para hindi na makonsumisyon si nanay. Ang laking halaga naman to, anak. Ano ba talagang trabaho ng kapatid mo? Nagtatrabaho nga daw po sa pabrika. Nagulat na nga lang ako kung bakit si Anet pa ang nagbibigay ng pera sa atin. Mag-asawa na kaya sila? Baka kung grupo na ng sindikato yung lalaking yon. Ha? Kaya madami siyang pera. Nakakahiya. Wala ka na namang maayos na makita sa mga anak natin. Saan naman siya kukuha ng malaking halagang pera? Sige nga. Tay, 10,000 lang to, tay. Kung grupo siya ng sindikato, baka kung mas malaki pang halaga ang maibibigay niya. Matalino ka naman sa pagkakaalam ko. Hindi ka ba nag-iisip, Carolina? Hindi ko na masabihan si tatay, Carolina. Kahit malapit na akong umuwi, susunduin ako ni Anet. Ha? Saan ka niya susunduin? Carolina, Marami akong pinagtataka sa inyo kung bakit si Anet nanggagaling ang pera na pumupunta sa amin. hayaan mo na. Sa susunod, sa'yo ko na ipapadala. Ha? Oh, huwag ka na magtanong. Antayin mo na lang akong dumating. Ay, anak ko, maraming salamat at umuwi ka na rin. Ilang taon ka na naming hindi nakikita. Kung hindi dahil sa advice ni Anet sa akin, Nay, hindi ko na alam kung saan na ang buhay ko ngayon. Nakipagsapalaran ako sa Maynila. Nagtrabaho ako sa pabrika. Nung may nakilala akong tumulong sa akin sa pag-abroad, nag-apply ako at nakuha naman ako. Alam na ni nanay yan, Kuya Dante. Ikinuwento ko sa kanya nung nalaman ko kay Anet. Mabuti at nagbago ka na. Malaki na ang ipinagbago mo. Para ka ng abogado. Tay, patawarin niyo ako. Ay, hindi ako nakapagtuloy sa pag-aaral. Ipagpatuloy mo kung gusto mo, Kuya. Para sa inyo na lang, mga kapatid ko. Babalik pa ako sa abroad. Dante, patawarin mo ako kung naging malupit ako sa'yo. Tay, naintindihan ko. Gusto niyo lang ituwid ang buhay ko. Ulitin ko rin. Patawarin niyo ako. Sa ngayon, may trabaho na rin ako, Tia Sofia. At tinutulungan ko si Kuya Dante sa pagpapaaral sa mga kapatid namin. Lalo na't mag-aasawa na noon sila Kuya at Anet. Sa kabutihan ng Panginoon, nakapagtapos na lahat ang mga kapatid namin. Napinili na lang niyang magtrabaho sa abroad. Ang naging rekwerdo ko ay ang larawan naming isang pamilya. Hanggang dito na lang, Tia Sofia, ang nagpapasalamat, Carolina. In love with you till the end.
Napakaganda ang kwento ng iyong buhay, Carolina. At salamat sa iyong pakipaglahok sa ating programa. Mga kaibigan, diyan nagtatapos ang kwento ng buhay ni Carolina dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang liham ni Carolina ay isinaayon sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Forget me